And now, proceed na po tayo dito sa listening part. So, basahin muna natin yung instructions. So, sabi dyan, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin, listen to the following and deselect the correct one to the blank. Makinig sa kasunod at piliin yung tama sa blank. So yun siya in Tagalog. So merong blanco po dito, may babanggit din sa audio, pakikinggan lang natin and piliin kung ano yung sinabi dyan sa part ng blank na yan. So makinig pong mabuti, ipi-play ko na po yung audio. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 오늘은 목요일입니다. Okay, isa pa po, makinig. 오늘은 목요일입니다. Okay, so ngayon sagutan natin. So yung sabi po dyan is, 오늘은 목요일입니다. So ano kaya yung nawawala dyan sa blank? So of course, that's number 2, 목요일. So the correct answer is number 2. And sabi, 오늘은 목요일입니다. So 오늘 meaning today, ngayong araw with topic particle. 목요일 meaning naman po niyan is Thursday. 입니다, yung is or or are, be verb, ginagamit sa formal declarative sentences. So ibig sabihin, today is Thursday. Correct answer is number 2. So dito naman tayo sa number 2, basahin muna natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So sabi dyan, listen to the following and please select the drawing or picture that is related with the content that you heard. Sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung drawing or picture na may kaugnayan o kinalaman sa content na narinig mo. So yun po ang ibig niyang sabihin. So pakikinggan natin yung audio, pipiliin mo lang kung alin dito sa mga choices yung may kinalaman doon. So makinig pong mabuti. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 내일이 몇 월 며칠이에요? 10월 17일이에요. Okay, isa pa po. 내일이 몇 월 며칠이에요? 10월 17일이에요. Okay, so nagbanggit po ng dates sa audio. So ano kaya ang tamang sagot dyan? Ngayon, kung hindi po nasundan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 내일이 몇 월 며칠이에요? Sagot naman ng babae, 10월 17일이에요. Translate natin siya. Sabi, 내일. 내일 meaning tomorrow with subject particle, 몇 월. So 몇 월, pag pinagsama mo yan, ibig sabihin po niyan is what month? Anong buwan? 며칠, ibig sabihin what date? Anong date? And then may ieo, yung is, are, sa kulay. So sabi dyan, what month, what date, tomorrow. Anong buwan, anong araw, bukas. Anong petsa, bukas. So yun yung sabi ng lalaki. So ganito po magtanong yung mga Koreans kapag inaalam po nila yung dates. So, kaya pakitandaan po itong mga vocabulary na ito. Yung sagot ng babae, 10월 17일이에요. So 10월, ibig sabihin po niyan is October.
Ito yon, October. And then, 17. So, 17 il. So, pang 17 na araw ng October. So, yun siya. So, the correct answer is number 3. Sabi ng babae, it is October 17. Number 3 is the correct answer. So, translate natin tong number 1. Ano bang date ito? So, yung number 1, that's Sawol Shipchirin. Shipchirin. So, Sino-Korean po, palagi ang ginagamit pag dates ang pinag-uusapan. Sino-Korean ng 4 is Sa, and then yung month, Sawol, April. And then 17, Sino-Korean is Shipchil. Merong il, counting unit, para alam na date yung tinutukoy mo. Sawol Shipchirin, April 17. Dito naman, this is Chirwol Chirin. July 7 is Chirwol Chirin. Yung number 4 naman, this is Shib Irwol. Shib Irwol Chirin. Ayan, Shib Irwol Chirin. So those Sino-Korean numbers yung ginagamit. Pagdating po kay October, nawawala po yung last letter niya na P. Kaya Shiwol na lang siya. Same po yan kay June. Si June kasi, di ba, imbis na Yu-Wol, Yu-Wol lang siya. Pag month po ang pinag-uusapan. So again, correct answer is number 3. Next, dito naman tayo, 3 and 4. Sabi po dyan, sa instruction, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So sa English, sabi niya, listen to the following and select the correct answer to the question. Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So may itatanong po sa audio, pakikinggan natin, and then piliin natin sa choices yung tamang sagot. So makinig pong mabuti. 3번부터 4번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수요일에 일해요? 1. 네, 수요일이에요. 2. 네, 수요일에 일해요. 3. 아니요, 수요일을 좋아해요. 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. Okay, sa isa pa po, makinig. 3번. 수요일에 일해요? 1. 네, 수요일이에요. 2. 네, 수요일에 일해요. 3. 아니요, 수요일을 좋아해요. 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. Okay? So, yung sabi sa audio, 수요일에 일해요. 수요일에 일해요. So, pay attention po doon sa verb. Nasa ending ng sentence. Kasi pwede nyo po yung gawing clue sa pagsagot. So, hindi talaga naintindihan, ito po yung sinabi. 수요일에 일해요. So, ano kayang sagot dyan? So, ngayon, translate po natin. 수요일, meaning po ng 수요일 is Wednesday, Miyerkules. Yung E is a time marking particle. 일해요, ibig sabihin to work. Naka-present tense. So nagtatanong siya, do you work on Wednesday? Mag-work ka ba ng Wednesday? O nag-work ka ba ng Wednesday? So ano kaya ang dapat na isagot dyan? Translate naman natin tong mga choices. Number 1, 네, 수요일이에요. 네,
수요일 이에요. So, sabi niya, ne is yes. 수요일, Wednesday. 이에요 is, are, polite. Sabi niya, yes, it is Wednesday. Tama ba yon? Of course not. No? Ang tinatanong niya is, nag-work ka ba ng Wednesday? Kaya hindi niyo po pwede itong isagot. Next. Dito tayo sa number 3. Sabi, 아니요, 수요일을 좋아해요. 아니요. So, 아니요 meaning no. 수요일, again, Wednesday. Merong object particle na ul. 좋아해요 meaning to like. Gusto. So, sabi niya, no, gusto ko ng Wednesday. So, malayo po dun sa tanong. Kaya mali din po iyan. Next, number 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. So, 아니요, no. 수요일, Wednesday, merong time marking particle or preposition of time. 일이 많아요. 일이, ibig sabihin po niyan is work, trabaho. Merong subject particle lang. No? Manayo, ibig sabihin marami, many. So, ibig sabihin niyan, no, maraming trabaho sa Wednesday. So, no, maraming trabaho sa Wednesday. So, mali din po yan. Hindi yan sumasagot sa tanong ng lalaki na nag-work ka ba ng Wednesday. So, of course, the correct answer is number 2. Sabi niya, 네, 수요일에 일해요. 수요일에 일해요. Sabi niya, yes, I work on Wednesday. Nag-work ako ng Wednesday. So that's the correct answer. Pag listening po, pay attention sa verb kasi pwede niyong gawin ko yan sa pagsagot. No? So kadalasan kasi dyan, kung ano yung verb sa tanong, halos yun din yung same verb na hinahanap sa sagot. Posible niyo pong gawin ko yan, but not all the time. No? Pag wala na talaga kayo maintindihan, pwede niyong gamitin yan. Next, number 4. Makinig mabuti. 4번. 오늘이 무슨 요일이에요? 1. 오늘입니다. 2. 주말입니다. 3. 화요일입니다. 4. 2월 9일입니다. Okay, isa pa po, makinig. 4번. 오늘이 무슨 요일이에요? 1. 오늘입니다. 2. 주말입니다. 3. 화요일입니다. 4. 2월 9일입니다. Okay, so ngayon, sagutan natin. So sabi sa audio, 오늘이 무슨 요일이에요? 무슨 요일? So yun po yung clue ninyo dyan. 요일. 요일. So kung alam nyo yung 요일, pwede nyo po itong sagutan. So ito yung sinabi. Hindi mo talaga maintindihan. Sabi, 오늘이 무슨 요일이에요? 오늘이 무슨 요일이에요? So 오늘 meaning po niyan is today. Ngayong araw. Merong subject particle. 무슨 ibig sabihin po niyan sa Tagalog. Anong? Madalas po ito may kasunod na noun. No? So anong yoil? Yoil is day of the week. Day of the week. Yan po yung yoil. So yung Sunday hanggang Saturday. No, yun po siya, yoil. So ibig sabihin sa Tagalog, araw. So anong araw daw? Ngayon. So yung EAU is R. No? Polite. So what day is today?
What day is it today? Number 1, 오늘입니다. 오늘입니다. 오늘, ibig sabihin po is today. Merong imnida, isam art din po yan, pero sa formal declarative sentence ginagamit. Ibig sabihin, it is today. Malayo po dun sa tanong. Ang tinatanong po is anong araw. So dapat yung sagot na hinahanap mo is yung Sunday to Saturday. So, mali po yan. Ito naman, number 2, sabi, Jumal입니다. So Jumal is weekend. Merong imnida, yung is or are. So sabi niya, it is weekend. Weekend. It is weekend. So mali din po yan. Again, tinatanong is yung araw. Ito naman. Sabi, 이월 9일입니다. 2월 9일입니다. So ito naman, ang binanggit niya is February 9. So date po ito, date. So sabi niya, it is February 9. So mali din po ito. Again, hinahanap po natin is yung Sunday, Monday hanggang Saturday. So ito na po yun, si number 3. This is the correct answer. Sabi niya, 화요일입니다. 화요일입니다. Ano ba yung 화요일? So 화요일 meaning po niyan is Tuesday. 입니다 is are formal declarative sentences. Sabi niya, it is Tuesday. So siya yung sumasagot sa tanong nung lalaki. Na what day is it today? It is Tuesday. So that's the correct answer. So kung may mga vocabulary po kayong hindi pa alam dyan, make sure na i-memorize para dagdag sa vocabulary po ninyo. Next, number 5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람. So, two, dalawa, and then saram, tao. Merong topic particle. Muot. So, muot is what? Ano? Tehe, about, tungkol. Marhago isindika, meaning pinag-uusapan. Marhada kasi is to speak. Na merong present progressive tense, meaning kasalukuyang ginagawa. And then, naka-interrogative form lang. So, sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, tungkol sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So, what is the two person talking about sa English? So, yun po yung translation niya. So makinig pong mabuti and then intindihin natin kung ano yung pinag-usapan nila. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 월요일이에요. Okay, isa pa, makinig. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 월요일이에요. So ano kayang sagot dyan? So, halos same yung tinanong doon sa last question. So ang sabi, Harwol 칠일이 무슨 요일이에요? 8월 7일이 무슨 요일이에요? Sagot naman ng lalaki, 월요일이에요. 월요일이에요. Translate natin. So 8월, ibig sabihin August. 7일, 7. Merong subject particle. Musun, again, anong sa Tagalog para mas madaling maintindihan. Anong na madalas may karugtong na noun? Yuil. So yuil again is day of the week. Yung sinulat natin kanina. Yung Sunday to Saturday. Iyeyo yung is or are. Sabi niya, what day is August 7? So anong araw daw yung August 7? Sagot naman ng lalaki,
월요일, 이에요. So, 월요일 naman, meaning po niyan is Monday. And iyeyo, yung is or are, ginagamit sa polite. Sabi niya, it is Monday. So, yung pinag-uusapan nila is yuil, araw. So, of course, ang sagot dyan is number 2. Yuil. So, araw, days of the week, yung pinag-uusapan nila. So, araw. That's the correct answer. Number 2. Number 1, bakit mali? Nalshi. Ano ba yung nalshi? Nalshi is weather, panahon. So, kapag ito yung pinag-uusapan, malamang yung mga biga uda, yung mga ganun, nuni uda, ganun yan. So, mali naman, hindi naman yun yung pinag-uusapan. So, umshik, food. So, hindi naman nag-uusap ng mga pagkain, kaya mali din po yan. I름. So, i름 means name. So, hindi naman pangalan yung pinag-uusapan, kaya mali po yan. So, again, ang pinag-uusapan po is yuil, so days of the week. Yung Sunday hanggang Saturday. Number 2 is the correct answer. So, hanggang dito po muna. Like and follow our page lang po para sa mga susunod na gantong mga video lessons. Hanggang dyan po muna. Anyong.